pong long wrist locator Singilantina ay napakarami niyang dala kung ikukumpara po natin sa triple antenna. Hindi ka na makakailangan ng Japanese one kung maghanap ka po ng entrance tunnel, exit tunnel, at ganoon na rin po yung close tunnel o sucker deposit. Ibig ko sabihin, marami po siyang pwedeng paggamitan. So ito po Japanese orometer, Japanese one, at ganoon din po yung orometer ay pinag-isa ko. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga katits, long wrist locator, Singilantina. Ito po yung pinusuan ng ating isang katits mula po sa Negros Oriental. At ito naman po yung Japanese orometer mula po sa Agusan del Sur. So mga kababayan, mga katits, muli pa rin nyo po ako samahan sa pagbabahagi pa rin po at demo na nirequest po ng ating dalawang katits na i-demo po ito pong ating locator at isang Japanese orometer. At ito po mga katits, mga kababayan, ito pong long wrist locator Singilantina, tulad pa rin po ng aking binabahagi, ay napakarami niyang dala kung ikukumpara po natin sa triple antenna. So dito po mga katits ay hindi ka na makakailangan ng Japanese one kung maghanap ka po ng entrance tunnel, exit tunnel, at ganoon na rin po yung close tunnel o sucker deposit. So yan po yung kagandahan na kapag dalawang Singilantina ay napakarami niyang dala. Ibig ko sabihin, marami po siyang pwedeng paggamitan. So ito po Japanese orometer, ito po ay yung Japanese one, at ganoon din po yung orometer ay pinag-isa ko sa pamamagitan po ng ating tinatawag na Japanese orometer, na ito po ay pwede pahabain, pwede paiksin. So mahalaga po ito na ginagamit kapag may butas na pandukot po ito. So pwede rin po sa ilalim at pwede rin po sa ibabaw. Dito pa rin mga katits, ito po yung long wrist locator Singilantina. Yan, na kailangan po yan, isipatin nyo po yung antenna na dapat po siya ituwid, at yung paggagamitin mo po ito, kailangan isa lang po yung iyong babalahan at hindi po dalawa. Dito pa rin mga katits, kapag magbabala ka sa ating dalawang Singilantina, kailangan po yan ay isa lang yung ilalagay at huwag nyo po yung pagsasabay-sabayin. Pagkatapos po na isang bala, yun naman po isang bala ang ating susunod kung meron pa kayong gustong hanapin. So ito pa rin mga katits, mga kababayan, meron po ako inilog dito. Ito po yung ring na 18 carats, gamit po ang Singilantina. At meron po ako ilulukid dito. Ito po yung Saudi Gold 18 carats ring na siya kong gagamitin, at ilulukid ko po ito mga katits, gamit po ang dalawang Singilantina. Ito pa rin mga katits, ito po yung kagandahan kapag dalawang pirasong Singilantina. Kapag tinapatan po yan, mga kababayan, yan, kapag tinapatan po agad yan, automatic na magkukross po ang ating dalawang Singilantina. Yan yung kagandahan na kapag dalawang Singilantina, pag tinapatan mo, automatic na talagang magkukross siya. Lalo na, ibig sabihin yan, nasa tamang tinatapatan mo na po yung aura ng gold. So ito pa rin mga katis, mga kababayan, mahalaga pa rin po yung dulo ng antena. Kailangan po nating ipapahid sa lupa, at kapag itinas na po natin yan, dapat sabay po yan at hindi po yan iba magtuturo yan. So makanya po yan mga katits, ganun po kabilis yung ating dalawang Singilantina. Ayan, doon pa rin. So ibig sabihin niya mga katits, kapag itinas mo yan, sabay sila magtuturo. Ayan, ganun po yung active, ganun po yan kalakas. Ayan, ito pa rin. Yan pa rin yan. Yan. Yan, yan pa rin. Yan. Basta kung saan po yung nakalabas yung aura ng gold, at ang bala po natin ay gold. Yan. Ito pa rin po yan.
So yun po yung ilulocate ng ating pong dalawang sigilatina. So mga kababayan, mga katits, kapag magbabala po kayo ng pang tunnel, close tunnel, ay huwag nyo pong lalagyan niya ng gold. Tapos lalagyan nyo yung pambala ng pang tunnel o close tunnel na inyong hanapin. Kailangan wala po yan. Kung gusto nyo po na gold lamang ang inyong ibabala o hanapin nyo, direkta na po yung gold ang atin pong locator. So pag binalaan mo po yun ng pang sucker deposit, at kahit na meron dyan nakatiwangwang na gold, so hindi po yung ilulocate ng ating locator sa pamamagitan po ng bala natin sa sucker deposit. Yun po yung kanya kahanapin. Dito pa rin mga katis, mga kababayan, kapag isa naman pong sigilatina ang ating gagamitin, kailangan tamang taas po yan. Practice lang lagi ng practice hanggang sa makabisado nyo po yung paggalaw yung atin pong sigilatina. Yan, ganun po siya kalakas, lalo na yan kapag ginagamitan na po natin yan ng negative. Ayan, doon pa rin po siya nagtuturo. So mga kababayan, pag itinaas mo po yan, kung ano po yung level niya, ulit pa rin po inuulit. Pag ano yung pagkakataas mo at kung ano yung level niya, dapat ganun pa rin po yan. Pantay din po yan ang pagbaling po niya. Hindi po yung pag itinas mo ganyan, habang napunta ka doon, nababa ang antena. So hindi po yan dapat. Pag pantay na po yan, tungo na konti, levelado na po yung kanyang pagturo. Hindi na po nababa yun. So ganun pa rin po yan. Pagbabagi pa rin po ng kaalaman, ganyan po yan. So kailangan practice lang lagi. Ayan. At wala naman po agad ang simula na marunong. Lahat po yan ay pinag-aaralan. So ito pa rin mga katis, sa akin po tatapatan. Gamit pa rin po ang sigilatina. Kapag tinapatan po yan, yan, automatic na ang ating po sigilatina ay bumubuo ulit siya ng frequency. At sa pagbuo na po yung kanyang frequency, tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot. So ganyan pa rin mga katis, dapat nandiyan po yung ating ground, nandiyan po yung ating magnetic field para ganap ng buo at kumonikta po yan sa atin pong locator. So yan pa rin mga katis, mga kababayan, tuloy-tuloy na rin po yung pag-ikot ng ating sigilatina na may bala po siyang 18 carats na gold. So ito pa rin mga katis, mga kababayan, muli ko pa rin pong ididemo mula po sa Agusan del Sur. Ito po yung Japanese aurameter. Ang Japanese aurameter po natin ay bala-bala. So kung ano pa rin po yung ating babala, yun po yung ilulocate ng ating Japanese aurameter. So ang Japanese aurameter po ay pwedeng mahaba at pwede rin man po maigsi. Ayan. So sa pagbala pa rin po natin, lalo na kapag malakas po yung ground, yung magnetic field, ay pwede po natin hawakan yan sa pamamagitan po ng kaliwang kamay. At yan po ay ating dadamahin, ipipil natin, makikiramdaman natin sa pamamagitan po ng ating paghawak. So dyan po yan, kukulik na po yan. Dapat paghahawak po kayo niyan ng isang bagay na gusto nyo hanapin, kahit hindi mo po ibalay sa locator, basta pag hinawakan mo po yan, hindi po dapat laluag habang gumagamit siya. Higpit na po yan, tamang higpit, tamang pisil, para yan po ay nakalapat mismo sa atin pong palad. Yan po yung kukunikta at gaground po yan sa pamamagitan po ng ating Japanese aurameter, maging sa locator po yan. So ito pa rin mga katis, mga kababayan, doon pa rin po yan tumuturo. Ito pong ating konektado po yan. Yan. Ito po yung ating, ganyan po yung paggalaw niya, paparundi po agad yan. Yan. Dito pa rin. Yan, mabilis po ito. At ito po mga katis, mga kababayan, ito po yung ating target. At kahit ikaw ay wala pa doon sa tinatapatan mismo niya, so ito tumapat po itong dulong ito, so yan po ay iikot agad yan. So ganyan pa rin po yan. Kapag tumapat po yan, yan mga katis, ganyan po yung pag-ikot ng ating Japanese aurameter. So yan, ganyan po yung kanyang paggalaw. Kapag tinapatan mo po yan, mas malaki po yung ikot nito kung ikukumpara po natin sa galaw po ng Japanese one. Ito po ay kayang bumilog ng maliit sa kote sa isang balde. So
Mga 1 feet po yan. O higit pa, paikot. Ang kaya pong i-counterclockwise nitong ating Japanese orometer. Ito po yung kagandahan na kahit na nadya po yung ating target, katulad po nito mga katiik, mga kababayan, yan, pwede po natin sundan kung nasa po yung aura ng gold. Ayan. At pag yan po yung tapatan, habang tayo naglalakad, ganyan lang po yung magiging resulta ng ating pong, yan, malakas po yan. Basta tumapad po itong dulo ng ating antina, yan, ganun siya agad kalakas, accurate po siya. So ganyan po yung paggamit natin sa Japanese orometer at Japanese one na pinonvert ko po sa Japanese orometer. So mga kababayan, mga katits, ito po yung pinusuan ng ating sa katits mula sa Busan del Sur. At ito naman po ay Negros Oriental. So muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po isang magandang kalusugan. So mga kababayan, mga katits, mula po kay Katits Davao Digos. So hintayin mo lang yung aking regalo sa iyo at ginagawa ko yung para sa iyo. So maraming salamat po sa patuloy na nanonood po ng aking na-upload na video. At muli po, pagpalain tayo ng maraming biyaya. Maraming salamat po.